So yun, nandito na tayo sa POEA. So pagpunta nyo dito, pagka magpapasa na kayo para sa visa processing, huwag nyo kakalimutan mag-log dun sa may guard. Tatanong nyo na for visa processing na kayo. Tapos yung binigay sa inyo na number, yung may color coding kasi yun. Yung sa amin kasi color yellow yung binigay. So ito yan. Papakita nyo sa guide, tapos mag-login kayo doon. After nyo mag-login, pwede na pumasok sa loob. So yun, dito na tayo sa loob. So yun, pagpasok nyo dito sa loob, yan, punta agad kayo dito sa counter M, tapos makikita nyo may nakalagay na EPS Korea Visa Application. Yan. Bibigay nyo lang din yung number nyo na binigay sa inyo. Tapos bibigyan kayo ng form. Ito yung form na ibibigay sa inyo. Ito. Yan. 5. So ito yan. Tinilapan ko na kasi pagdating ko para pagka tinawag tayo, bibigyan ka na itong form na to. Susulatan nyo lang yan. Mga details nyo lang. Second page. Ito. Third page. Marami-rami. Yan. Pagdating nyo, fill up agad kayo. Ito. Yan. Ito. Yan. Ito paulit-ulit na lang to eh. Pangalan, tas address, number, tas name ng employer, tapos address, yun. Tas yung huli, ganun lang din uli, parang inulit lang. Tas yung huling-huli, parehas lang. So yan, after nyo nun, upo na kayo dito sa may harap ng counter na yun. So yun, mga kasama rin natin yun na magpapasa ng para sa visa processing. So yun, dami-dami yan, madami-dami yan, lahat yan, lahat. Puro sa Korea para sa processing sa visa. Tapos andun pa yung iba. Ayun o. Okay. Diba? Update tayo mamaya pag napasa na natin. Let's go. Yung pagkakasunod-sunod pala nung sa requirements para sa visa processing. Kung ano yung nakasulat dito. Ito. Yan. 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 All goods. Antay na lang tayo matawag. Let's go. So yun, inaantay na lang natin tawagan yung pangalan natin. Bali, importante talaga na na mag-log kayo dun sa may guard pagpasok nyo dito. Kahit sarado pa tong POEA, may guard dyan na nag-aantay dun, square guard sa harap. Maglalagay kayo dun. Tapos papakita ko yung number nyo. Kasi yung pagkakasunod-sunod dun, yung pagkakasunod-sunod nyo dun yung dating nyo, kunyari nag-log kayo, ayun yung tinatawag dito, ayun yung pagkakasunod-sunod na tinatawag dito. Kaya kahit maaga kayo dumating, wala pa, sarado pa dito, pero hindi kayo nakapag-log, tapos nakapag-log kayo kung kailan nyo lang nalaman na pwedeng mag-log na pala, diba? Mauunahan pa kayo ng iba na naunang mag-log. Kaya pagdating nyo dito, pagka visa processing na kayo, punta agad kayo sa guard, sabihin nyo, sir, pang po sa visa processing po. Yan. Hihingin yung number nyo na yun. Tapos, papasulatin kayo ng pangalan nyo. Tapos, ayun nga, papasok na kayo dito. Pupunta kayo sa counter M. Bibigyan kayo ng form. Yan, magpipill up kayo. Kanina dito kami nagpill up eh. Dito sa may mga lamesa na to. Yan sila, mga nagpipill up pa. Yung mga kasama natin. O sila rin pala yung mga kasama natin ng training. Halos lahat yan, mga kasama pa natin ng training. Tapos, kasi halos sabay-sabay nagka-CCBI. Kaya sabay-sabay din nagkaroon ng binigyan ng number, tapos sabay-sabay din na kumuha ng mga requirements para sa visa processing. So ayun lang, huwag niyo kakalimutan mag-log doon sa guard pag visa processing na kayo. Tapos huwag kalimutan yung mga photocopy, tapos check niyo kung may mga pirma yung mga dapat pirmahan para hindi na kayo pabalik-balik dito sa window M. Yan yung mga tinatawag na yan, ayan yung mga nauna sa atin. Kasi pang number 36 ako doon sa may log. Sila mga pang 20. Mabilis naman yung proseso. Tapos after nyan, di ba, round 1. Mamaya nyan, may round 2 pa. Pero parang same lang din ng requirements. Mga original lang, papakita mo yung original. So, yun. Yan po ang kadugtong ng inyong visa application. Pagdating sa 1 to 5, napakadali ng kilapan. Personal nyo yan. Pagdating sa number 6 to number 9, ang i-check mo pa dyan ay no. Pagdating sa baba, buong pangalan, firmahan at lagyan ng date ngayong araw. Next page. Ang next page at saka po ang last page ay parehas lang. Ay pangalan ninyo, address sa bahay. Number 2, ilagay po ang pangalan ng company name sa inyong
So, yun, tapos na tayo sa round 1. Napasa na natin yung mga kailangan ipasa. So, yung round 2, ito yung mga requirements ng round 2. Yan, ito. Sila kasi round 2 na eh. So, mamaya, lalagay ko dito yung yung requirements para sa round 2. Ito pala, mababasa naman natin. Original passport visa application form. Yan, itong visa application form. Dina-download yan eh. Tapos, kayo na mag-a-attach ng mga information yun. Tapos acknowledgement form na dito rin manggagaling yun sa POE. Ibibigay sa inyo yung pagdating nyo dito. Tapos vaccine certificate. Tapos photo. Original certificate. COTB original. Tapos original yung x-ray result. Tapos photocopy ng passport. Tapos passport. Colored picture. Tapos visa P. Yun na. So yun, mamaya pag round 2 tayo, papakita ko sa inyo. So yun, umuwi na iba nating kasama. Kasi maaga sila pumunta dito. Maaga sila natapos. Kami na lang natitira. 1, 2, 3, 4 na lang. Meron pa pala doon si Kuya. Niniwan na kami. Anong oras na ba? 11:35. Pag mas maaga ka pumunta, syempre mas maaga ka matatapos. Mas maaga mo matatapos yung process. Yung round 1 tsaka round 2. Ako kasi anong oras na ako narating? Mga 8:30. Ang number 36 ako sa dun sa lag. Nakapag-lag. Sila maaga sila eh. Mr. Erliera. Ay, pa iba pala. Siguro mga 10 na lang kami dito nag-aantay. Para sa visa processing. Pero round 2 na lang naman May bibigay lang na form, yung acknowledgement form, tsaka confirmation of qualification for E9 visa. Pipilapan lang namin yun, tapos tatawagin ulit para sa payment. Tapos tapos na. Tapos na tol? Okay, tapos na siya. Kami na lang. Sawa. Submit Mark Anthony. Sabua, Henry. Tapos mamaya, turo sa inyo yung yung pagpipil up dun sa may form ng acknowledgement form. Tingnan natin kung ano yung nilalagay dun. So, update tayo mamaya. Let's go! So, yun, natawag na nga tayo para sa round 2 ng visa processing natin. Yan. So, kami na lang yung natitira dito. Konti na lang kami na nagpa-process para sa visa namin pa Korea. Yung iba kasi maaga nga dumating dito, kaya maaga rin sila nangalis. So, ito yung bibigay sa inyo. Pipilapan nyo lang to. Yan. After mapirmahan yan, tapos yung pagkakasunod-sunod naman ng requirements. So, ito ilalagay ko dito. Ayusin nyo yan, tapos tatawagin kayo isa-isa. Tapos ipapasa nyo. Tapos, okay na. Pwede nang umuwi. So, yun. Fill up muna ako. So, yun guys. Tapos na natin mapilapan. So, pag napilapan nyo yung binigay sa inyo na E9, confirmation for E9 visa, i-ano nyo na siya, i-arrange nyo na siya kagaya ng pagkakasunod-sunod nung requirements para sa round. Tapos ihanda nyo na rin yung pambayad nyo na 3,000 pesos. Tapos yung passport nyo. Tapos iiwan na yun. Yung passport natin may iiwan na yan dito. Kukunin na nila yan. Tapos pati yung mga original na kasama nga sa requirements. Tapos yung picture, lagyan nyo to ng picture. Yung, di ba nagpa-picture kayo ng para sa visa processing na picture, dito nyo lalagay yan para sa application for visa. So yun, papasa na natin to. Ako na pinakahuling nagpasa. Ayun yung mga kasama natin. So yun, pasa lang natin. So yun, bali madali lang pala yung visa processing. Pag visa processing na kayo, di ba kompleto na yung requirements nyo. Basta huwag nyo lang iwawala yung number na binigay sa inyo. Tapos dapat kompleto talaga yung requirements nyo para pag nandito, hindi na kayo hindi yung dito pa ay mag-aasikasa, dito pa magpapaprint para nakahanda na. Tapos yun nga, huwag nyo kakalimutan mag-log. Number 1 yun. Pagpunta nyo dito, kahit gaano kayo kaaga, hanapin nyo agad yung guard, mag-log agad kayo dun sa logbook. Log nyo yung pangalan nyo. Kasi dun nga binabasa yung pagkakasunod-sunod pag tinatawag na. O di yung mas nauna nag-log, mas maunang matatapos. So yun, round 1, bibigyan kayo dun sa counter M ng pipil-upan nyo. Madali lang yun. Sa inyo, naman yun details nyo lang naman yun. Maraming nga na papel pa ulit-ulit. Pero details na lang yun. Madali lang yun. Turn on. Mag-aantay kayong tawagin, tapos ipapasa nyo yun. Pagkapasa nyo yun, mag-aantay ulit kayong tawagin para sa round 2. Round 2, pe-prepare nyo lang din yung yung mga magkakasamang requirements. Tapos may ibibigay ulit sa inyo na nakalimutan ko yung tawag Basta form lang yun. Bibigay sa inyo yung dalawa na yun. Tapos pipilapan nyo lang uli yun. Tapos pag tapos na, tatawagin uli. Kanina nga sa amin, hindi na tinawag Kami na yung umano sa harap kasi magbe-break time na.
mabilisan na, aabot nyo na lang. Pagtapos nun, pwede na umuwi. Yan, magbabayad na kayo. Yung passport nyo, kasama na doon. Kasama na sa iiwan. Kasi nagtatanong iba namin kasama, ma'am, hindi po ba ibabalik yung passport? Kasi sabi ni ma'am, gusto mo ibalik ko sa'yo? Hindi mo pa process yung papel mo. Kasi nga, parang idadali na nila yun sa ano. Basta ipaprocess pa nila yun. Kasama yung passport natin. So, update na lang tayo kung kailan yung deployment natin. Next na kasi yung deployment eh. After deployment, yun naman yung ano natin. Ayun naman yung tuturo ko sa inyo kung paano yung deploy pagka proseso sa deployment. May mga nakalagay na instruction dun eh. Pero dito muna tayo sa visa processing. Hingal na lakad. Yes sir, konti na lang. Tawa ako. So yun, ingat ka pala sa mga nakasabay natin kanina. Yan. Ingat ingat dun sa mga kasama natin sa training. Yan, yung mga kasabay natin kanina nag-apply ng visa processing. Ingat sa pag-uwi. Tapos kita-kits na lang tayo sa deployment. Baka tayo rin magkakasabay niya kasi tayo rin yung magkakasabay na pinrasis yung visa eh. Diba? Kita-kita na lang tayo doon pag may mga dala na tayong maleta tsaka kasama natin yung mga pamilya natin, yung mga mag-iiyakan na tayo. Diba? So yun, lapit na, diba? Konti na lang. Woo! Konti na lang, nandun na tayo sa Korea. Yung dating pangarap lang natin, diba? Konting-konti na lang. So yun, hanggang dito na lang. Next lang natin yung sa yung sa deployment, kung ano yung mga requirements para doon. So sana nakatulong sa inyo itong video na to. Yan. Ginagawa ka talaga itong vlog na to para sa mga next generation nga. Tinatanong nila sa akin kasi bakit binibideo ko pa kasi nga para hindi na mahirapan yung mga susunod sa amin na mag-a-apply. Kanina ka nagbibideo ko doon sa loob. Tapos sabi, uy pre, bawal yan. Hindi na ako nakapag-video gano'n na slide lang. Patagong video na lang. Minibideo ko na lang yung mga binibigay na papel. Gano'n, para kaya nagbabala kayo mag-Korea, di ba? Tapos kahit kunyari, exam pa lang kayo, nakapasa na exam. Alam nyo na yung proseso sa susunod, di ba? Hindi na kayo mahihirapan. Alam nyo na, hindi na kayo kakabahan na ano kayong gagawin. Ano kaya yung susunod na step na gagawin? Ano kaya yung mga kailangan requirements? Para madali na lang sa inyo, diba? So yun, kaya ako ginagawa yung video na to para sa inyo. Mga next generation na pupunta ng Korea. Antayin namin kayo doon. Kaya galingan nyo sa exam. Galingan nyo, huwag kayong magsawang mag-review. Huwag magsasawang mag-review. Kasi para sa inyo naman yan, para sa atin yan. Diba? Dati lang iniisip namin, yung mga nag-aaral pa lang may Korean language, laging pag free time, basa, tapos practice exam, puro practice exam. Yung laman ng cellphone ko, walang apps to na iba, puro Korean language, tapos puro libro ng Korean, tapos mga practice exam nga, ganun. Puro ganun, pag wala akong ginagawa, puro ganun ginagawa ko. Yan. Tapos ngayon, nung nakapasa na, hindi na. Wala na yung mga balik to Facebook na, balik to social media na, nakakapag-vlog na uli. Pero dati hindi. Focus ka talaga mag-aaral. Diba? So sana ganun din kayo. Pagpukusan nyo yung pag-aaral para madali nyo lang sa inyo exam. Para sure win. Huwag kayong papayag na hindi nyo sure na may papasa exam. Dapat pag mag-exam kayo, alam nyo sure na papasa kayo. Hindi yung tatry nyo lang mag-exam. Huwag. Kasi sayang ang sayang ang panahon. Diba? Kung kaya naman nakapasa ngayon, pasa nyo na. O ngayon, di ba, napasa na kami. Ano na lang, refresh na lang. Pero kailangan pa rin natin aralin nyo kasi mag-a-adjust tayo pagdating natin doon. Basta yung pinagdadaanan nyo ngayon ng hirap magpabisado, pinagdaanan din namin yan. Sumakit din ang ulo namin. Diba? Nagsunog din kami ng kilay. Pero nung nandito na kami sa time na to, nasa medical na, visa processing na, training, tapos yung training, sarap sa pakiramdam. Wala, mapapalitan lahat ng pagod nyo. Yung pagpupuyat, pag may memorize, yung
yung pag-aaral nyo, yung pagtsatsagaan nyo, mapapalitan lahat. Tapos malapit na nga tayong umalis, di ba, for deployment. Lalo pa pag nandun na tayo sa aeroplano. At lalo pa pag nandun na tayo sa Korea, di ba? So yun, galing yun sa exam. Ayun lang. Basta kung may mga tanong kayo, comment nyo lang dito. Para sa future naman to para sa inyo nga yung mga mag-a-apply. Sa ginagawa natin itong vlog na pa para sa inyo. Ngayon ko lang rin kasi talaga naisipan i-vlog. Simula nag-a-apply ako. Nung nag-aaral ako, hindi Hindi ko na vlog kasi nga gusto ko, sabi ko dati, gusto ko pag nasa Korea na ako, tsaka ako ipopost. Kaso, mas maganda yung habang pinagdadaanan ako. Nado-document ko. Para nga kayo, susunod, madalian na kayo. Iwas tanong. Alam nyo na gagawin mo. So yun, hanggang dito na lang. Lalakad na tayo na mabilis. So, yun. Good luck sa lahat. Kita-kita na lang tayo sa Korea. Sa mga kasabay ko, kita-kita na lang tayo sa deployment. Tapos yung mga gusto ng Korea, kita-kita na lang tayo doon. Alam ko bakit? Kaya mo pinapanood ng video ko kasi gusto mo makapunta ng Korea. Kaya tuloy mo lang ang ginagawa mo, yung pag-aaral mo. Magkikita-kita din tayo doon. So yun, let's go. Bye-bye. Bye-bye. Makapagpahinga na tayo. Let's go. Bye-bye.